Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Pansamantalang itinigil ni Ping Lacson ang Blue Ribbon hearings sa flood control. Sinuspende ni Lacson. Pansamantalang itinigil ni Senator Lacson, chairperson ng Blue Ribbon Committee hearing, ang mga pagdinig kaugnay sa controversial na flood control projects. Isang isyong matagal nang binabantayan dahil sa aligasyon ng irregularidad, ghost projects at bilyon-bilyong pisong pundong umano'y ninakaw. Ayon kay Lacson, hindi muna magpapatuloy ang mga hearing hanggat hindi na ire-report sa plenaryo ang laman ng kanyang partial committee report. Sa kasalukuyan, 4 pa lamang na senador ang lumagda sa naturang partial report, sina Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at si Lacson mismo. Sa gitna ng kakulangan sa perma mula sa ibang miyembro ng committee, diretsang ipinayag ni Lacson ang kanyang saloobin. I do not expect any member of the minority to sign. They can offer all kinds of reasons, all they want, wise or otherwise, not to fulfill their duties as members. It's on them, not on the chairman. Oh, so yung April 14, dapat sana mayroong hearing. Expected na mag-present o mag-testimonya si former Governor Luis Chavez Singson. Kinansel. Bakit daw? Dahil daw sa energy crisis. Tapos, ito na, announcement. Wala mo ng hearing hanggat hindi mapag-usapan sa plenary ang kanyang partial committee report. Kulang ng 5 na signature. O yung sinasabi niya na wala daw pipirma na minority. Di ang dami namang ang dami pang ang alam kong member is I think 19 ba o 18. Mas marami man ang member sa majority black. Ang problema, kahit mga kasama niya sa majority black, ayaw pumirma. Yung 3 nakapirma na noon, example, Senator Subere, Senator Gatchalian, Senator J.B. Ejercito, binawi nila yung pirma. At dahil doon, sa pagbawi ng 3, wala na. Yung iba pang members ng Blue Ribbon na taga majority black, ayaw na rin pumirma. Kaya ang kakampi na lang ni Lacson yung 3 dilawan na senador. So, pag hindi mai-present sa plenaryo kung kulang pa rin ang perma hanggang pag break ng Senado sa June, ma-archive na yan. So, April, May, June. 2 buwan na lang. So, nasayang lang ang effort. Pera natin. Ay, gagastos ka rin dyan sa committee hearing na yan. Sayang lang. Dahil sa, I don't know,
Ano itong style ni Senator Lacson na ito na ang ganda-ganda ng simula ng kanyang karera sa politika. Graph star siya na ipinagmayabang pa niya sa kanyang privilege speech against kay Marcoleta. Senator Marcoleta, sabi niya, wala ka pa dito sa Halls of Congress, nilalabanan ko ng korupsyon. Correct. But ngayon, nandyan yung pinakamalaking corruption in our nation's history, natamimi naman siya. Yung testimony ng Brave 18 Marines, tuluyan ng isinantabi. So, good luck po sa Blue Ribbon Committee report. Sino pa kaya ang posiling po pipirma? Palagay ko wala na eh. Dahil malabo kung sino. Romualdez, sabi ni Ombudsman Rimulya, sasampan daw ng plunder case. Sino pa? Escudero, sasampan daw ng plunder case by May. So, ibig sabihin, to me para sa akin lang, moot and academic na itong report ni Lacson na ito kasi nga, yung ombudsman gumagalaw na. So kahit wala ng Blue Ribbon Committee report, gumagalaw naman yung ombudsman. Kaya wala na akong aasahan sa Blue Ribbon Committee hearings na yan. Mas mabuti na wag na lang ituloy dahil maproprostrate lang tayo. Malala ko, sabi niya noon na may hearing pa. Tatawagin natin yung attorney, nakalimutan ko yung pangalan, na yun daw ang nakabili ng bahay sa Forbes Park, yung pinaghihinala na bahay ni Romualdez. Pag hindi daw mapatunayan, paano siya nakalikom ng malaking pera pinambili sa bahay na yon, delikado siya. Nasaan na? Wala, hindi niya pinatawag yung abogado na yun na pinaghinalaan na tauhan din ni Romualdez. Yung mga nasasangkot, sample, Adrian Bersamin, si dating ES Bersamin, dating Secretary Pangandaman. Ang dami yung dapat sana niyang tawagin, hindi niya tinatawag. Kaya doon nagagalit si Senator Marcoleta eh. Kaya para sa akin, pinaka-the best pa rin sana si Senator Marcoleta kung hindi siya napalitan na chairman ng Blue Ribbon. Baka tapos na itong usaping ito. So, good luck sa Blue Ribbon Committee report. Sana madagdagan ang perma para matalakay sa plenaryo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.